Yan, what's up sa inyong lahat yan mga kaaloy. Magandang hapon sa inyong lahat yan. Welcome back dito sa panibagong vlog natin. Again mga kaaloy, kung bago ka pa sa YouTube channel na ito mga kaaloy, papindot na lang yung notification bell at pasubscribe na din para updated kayo lagi sa iba pa natin mga video. So ngayon mga kaaloy, parang parto lang naman dito sa ginagawa natin kayo na, pero iba ang title kasi nito. Yung pagbubutas ko kayo na sa mga screwan at saka sa lagay ng mga lock, ano? So ngayon ipagpatuloy na lang natin itong kasi tapos na natin lahat pagbubutas ng mga lock ito. Yan, dito na yan. So ready to fabricate na to. Ang ituturo ko naman sa inyo ngayon mga kaaloy ay ang pagkabit na naman ng mga lock, tapos sabay assemble na rin. So mayroon naman akong unang video na nito mga kaaloy nung mga nakarang mga buwan pa. Naituro ko na to, pero parang iulitin ko lang para lubos nyo maunawaan. So sundan nyo lang ito mga kaaloy. Sit by sit tayo kasi pag nakatali kasi yan, pag kinalas natin yan para makaiwas gas-gas tayo. Pag kinalas natin, lagyan natin ng lock, sabay assemble, tapos sabay sandal na natin doon sa para bukas ay salamin na naman ang ikakabit natin. So umpisa na natin. So ito yung lock natin, plus lock number 12 ito. Ipunin natin ito mga ganito mga kali, kasi ikabit natin dito doon sa double jam, pinaka-paper ito. So sabi lang natin ipunin, para bago natin i-deliver yan, ikakabit rin natin ulit doon sa yan. Parang paulit-ulit na naman tong video natin mga kaloy. Kasi nagtatanong dyan, baka sabihin nyo paulit-ulit. Mas mainam nung paulit-ulit natin kaysa para matuto kayo ng di ba? O interesado man kayo, pwede kayo magpo-comment kung para matuturo na ito. Kasi ito tornilyo mga kaloy, kasama yan. Yan, tabi natin yan dyan. Ang gagamitin lang natin itong may at saka kasama yung parang butonis. Yan. So mga kaloy, butasin muna natin. So dalawang barina pa rin kailangan natin mga kaloy, para hindi tayo palit ng talim. Ano lang natin ito para hindi ipa rin mga kaloy. Tabi lang na natin yan. Yan ang gagamitin na ito. So lagay lang natin yan. Yung mga tama-tama lang yung butas natin. So dalawa pa rin gagamitin natin yung barina. Una, 316 pa rin. Pwede namang isang barina lang mga kaloy, pero palit ka ng talim, di ba? Maganda yung dalawang barina kung may extra naman tayong barina. Kung isa lang barina natin, no choice tayo, palit tayo ng talim. Yan. 316 muna kasi tamang-tama ito dito sa butas. Tapos saka natin tirahin ng 1/4. Kasi pagka tinira natin ng 1/4 ito masikip, masisira ito. Ito kasing butonis natin ito mga kaloy, ito masikip sa 316 yan. Hindi kasi papasok yan dito. Diba? Kailangan pa natin siyang butasin ng 1/4, kaya dalawang barina natin. Yan. Yan. So tuloy-tuloy na itong video natin mga kalay hanggang saan yung ma-assemble natin Ayan na yan, nagkakabit na natin itong lock. So pag may balik, itong isa kasi nito mga kaloy, baliktad kasi nito. Baliktad rin ito isang tornilyo dito. Isang paper, pero mayroon naman kasi na nito. Sa iba kasi nito, mayroon ng lip right dito, hindi mo na kailangang baliktarin. So baliktarin lang naman itong nasa pinaka-paper ito mga kaloy. Ito yung tip na yan, baliktarin lang yan. Para mapunta siya rito sa may butas. So, lagay natin tong yan. Kailangan diretso yung pagkabutas mga kaloy kasi
Pag hindi diretso yung pagkabutas natin, medyo mahirap ipasok yung mga screw natin. Kaya di ba? Tama-tama pagka nagbutas-butasin mo sa kabila ng 1/4. Sinsya na mga kaloy kasi naglaba rin dito sa mga kaloy. May washing machine dyan, no? Naglaba rin kasi si Commander. Ayan. So ayan, di ba? Ito yung kita yan. Diba? So pag ilalagay natin ito, itong keper niya dito, itong lumusot. Ayan. Baba natin. Taas natin. Lock na, di ba? Ito yung pinaka-keper niya. So ito hindi natin kailangan baliktarin ito mga kaloy kasi nakasit na ito. Ayan o. Tama-tama na yun dyan. Tapos tornilyo natin. Isa lang ang baliktarin kada isang bitana. Kung magkatagpungan kayo ng nabaliktad na, left and right na lang, no choice na. Madali lang naman gawin yan. Isang screw lang naman yan. So ano yan? So mga simbol, hanapin natin itong bottom reel at saka top reel ito mga kaloy. Number 1 ito. Hanapin natin number 1 na sa likod. Ayan mga kaloy. Ayan yung mga bottom reel yan. Ito natatandaan mo ito, malapad itong number 1 ito. So ito yung number 1 ito. Ito, mahaba. So yung number 1 ito. Ayan. Tapos gulong. 4 na gulong. Ayan. 4 na gulong. Tapos yung tornilyo natin ito mga kaaloy, 8x1. Ayan. I-screw natin uno. Ang sukat nito ay 8 mm by 1. Ayan. Pasok na natin yung gulong dito. Ayan. Tapos dito natin ipasok yung screw natin. May magnet. Kailangan may magnet yung natin. Kita nyo mga kaloy. Okay. Kung mayroon naman mga bagong nanonood dyan, kung napanood na nyo na yung una, hindi para naman ito sa hindi pa nakapanood, para hindi na siya mag-review sa mga video ko, di ba? Kung gusto nyo pa manood, pwede naman para makadagdagan nyo ka. Yan. Tapos gulong uli. Kaya tapat-tapat yung mga butas natin ng mga kaaloy. Ulitin ko natin, kailangan saktong-sakto yung butas natin. Kahit na 1/16 lang, hindi pwede magka-diferensya. Kasi pagka hindi natin masunod yung butas niyan, hindi magpantay itong aluminum natin sa dulo, diba? Kaya tulad yan, pagka saktong-sakto yung butas natin, yung aluminum dito sa pinakadulo, pantayan. Yan. Pantay na pantay dito, di ba? Ibabaw. Importante yan kasi pagka hindi natin ma-perfect yung butas natin, pwedeng umusli ito, lulubog ito. So, maaaring kumiskis doon sa sa medyo mahaba pa kasi mga kaloy. Wala kasing siyak patay mga kaloy na kasi maliit yung lamisa natin, so medyo mahirap ang tempo na simbol. Tapos ngayon mayroon tayong pito guide mga kaloy. Putulin natin ito sa mga tagwa 1/2 inch.
Para lang ito sa para hindi kumiskis dito, ilalagay ito sa frame. Yeah? Putol-putulin natin ng half inch yan. Ano muna natin mga kaloy, post muna natin ha. So ito na yung mga kaloy, pinagpuputol-putol. Ginagrind mo lang naman ng ganyan mga kaloy. Yung iba nito mga kaloy hindi na naglalagay. Pero kung naglalagay talaga ako niyan para iwas langit-ngit, hindi kumikis-kis pag aluminum, kasi pag sumasayad sa aluminum, kapwa aluminum lumalangit-ngit. At saka may pagka wala ito, pag hindi mo lagyan, may kunting palag yung hindi masyado maluwag dun sa release. So ginagawa ito para sa sliding talaga to. Ngayon kung hindi ka bibili ng ito, hindi mo lagyan, para nang daya ka na, di ba? Dinadaya mo na sarili mo. Diba? Papangit yung gawa mo pag wala ay maingay. So madali lang naman ito ikabit mga kaloy. Siksik lang natin ito. Dalawa dito magkabilang dulo. Ayan. Tapos dalawa rin doon. Para hindi gagalaw ito, i-lock natin ito. I-plies natin ito para kasi pagka hindi mo yan tatakbo-takbo rin yan pag nag-slide, diba? I-lock natin ng gano'n yan. Tapos yan sa gitna. Ayan. Kabilaan, ayan. Yung hindi na siya gagalaw. Yan o. Ayan, pwede na yan. Tapos dalawa rin dito sa dulo. Kasi pagka doon mo na ito ipitin sa site na pag may salamin, delikado kasi baka pa mababasagan ka pa ng salamin, di ba? So maganda dito pa lang sa pag-assemble mo. Ipitin mo na. Saka mabigat pag ikot-ikot nito pagka may salamin na, di ba? Parang naman yung trabaho natin na mapagaan. Ayan. So hindi nagagalaw. Kapag ka nag-slide yan, nakapirmis na yan, hindi na. Yung iba dito, naglalagay hindi naman pinipipit. Kaya pag tumatagal, nandito na itong guide sa gitna. Di ba? Madalas ako nakakita ng ganito na naglagay rin sila. Kaya lang, katamaran nga lang, hindi pinipit-pit. Kaya lang ilak rin yan. Lusot natin yung tornilyo. Tuloy-tuloy itong video natin mga kaalay kung hanggang saan tayo abot ng nito, makakasimple ng siguro mga dalawa mga kalating oras ilang minuto na ba? 12 minutes na mga kalating oras, dalawa ma-assemble natin para siguradong maintindihan ninyo talaga ng lubos yan. Ayan, okay na yan. So, glass na lang ang kulang nito. Yung partner niyan, sa isang bintana, kasi dalawa. So, ito yung partner niya. Ano pa rin gagawin natin? Shoot tayo dito ng tornilyo. Tapos, gulong. Lagay gulong. Huwag natin kalimutan maglagay ng gulong. Tapos interlocker. Mali pala yung mga kaaloy, nagsama pala yung napagsama ko yung interlocker at saka kaya pinos ko kasi nagsama yung interlocker lock style dalawang lock style yan. Sa pag-assemble pa mga kaaloy, isang lock style, isang interlocker. Lusot natin. Minsan nagkakamali rin tayo pero hindi naman totally na mali kasi dito pa lang
eh nalaman na natin, di ba? Saka mahirap yung magsasalita na minsan hindi tayo nakapokus, di ba? Hindi tayo nakapokus sa trabaho. So lagyan natin ng ganun pa rin gagawin natin. Lagyan natin ng guide dito sa may bandang taas, mga kaloy. Guide ang ilagay natin dyan. Sa may baba, gulong ang ilagay natin doon. Lock natin. Katigasan lang itong aluminum na itong mga kaloy kasi medyo may kakapalan itong vertex, kaya itong mga ganitong kulay dilaw ang balot, makapal yan. High quality yung aluminum. Sa mga interesadong matuto ng mag-assemble ng sliding, pagkakataon nyo na ito, libre ito, walang bayad. Saka makakaminos pa kayo pagka kayo mismong gumagawa, di ba? Parang lang, sundan nyo na itong ginagawa. Sa kumpleto kayo sa gamit, may barina kayo, may grinder. Mga kaloy, ito pwede naman ito putulin ng grinder kasi may kamahalan kasi yung cut-off machine. Sa mga nag-umpisa dyan, pwedeng grinder, pwedeng lagaring bakal, kaya lang hindi ganun kaganda, may mga gas-gas, di ba? Hindi may iwasan yung gas-gas doon pagka ginagrinder mo. Sana kung pag sarili lang naman na gawa, kung sa bahay lang natin, pwede na kahit may kunting gas-gas, di ba? Saka na bibili ng kapag malakihan na, di ba? Maramihan ng trabaho. Yan. So ito na yung partner. Yun, tapos na yung number 1 natin. Tapos ito, anong number to? Kailangan kasi mga kaloy, may mga number kasi ito. Bago natin kasi tali yan, may mga number yan para hindi maligaw, di ba? O ito, number 4, nagkaano? Check ko lang doon sa mga kaloy. So number 5 pala mga kaloy. So ito yung partner niya, number 5. Ayan, may number 5. Tapos lagay muna tayo ulit ng lock. Tapos na natin yung mga bagay-bagay. So, lock ulit. Ilang minuto na ba? O 18 minutes. So, parang kung hindi nyo naunawaan yung unang mga kaloy, dito na lang panoorin nyo na itong tuwal. Tanggalin natin ulit yung mga yan. Prepare natin yung mga kailangan parang di baka sumama sa plastic mga kaloy, magkukulang, di ba? Wala kasing extra ito, walang mahirap pagka nawala ng isa. Yan. Tapos pwede naman tong doon na sa site mga kaloy, ito mga iba nito doon na nagkakabit sa sa site pagka nakakabit na yung bintana. Pwede naman yun, doon mo lagyan ng plus lock. Sa akin, kaya lang dito ko nilalagay. Kasi minsan,
Pag naglagay ka ng tornilyo, nalaglag dun sa ano, di ba? Kasi nasa gilid ng bahay yan. Pag nalaglag ng ano yon, ano mang gamit malaglag mo roon, di kukulangin ka na, di ba? Mas may bago mo i-deliver yung ano, nakakumpleto na siya, accessories. Tip ko lang sa inyo, lalo na sa mga beginners. Huwag nyong ugaliin na itong lock doon na yung pinakabit sa site. Kasi yun nga, pwede kayong mawalan ng isa o malayo kayo, tapos malaglagan lang kayo na isang tornilyo, di laki abala na sa inyo, di ba? Simpleng tip lang yun mga kaloy, pero napakalaking bagay yun, di ba? Buti kung may dala kayong mga spare, at saka kahit na may dala kayong extrang ganito, sayang din, di ba? Pagka dahilan lang sa isang tornilyo, tapos kukuha ka ng tornilyo, di kukulangin na naman yung spare mo, di ba? Dito kasi pag malaglag, maaari mo pang hanapin. Yan. So hindi ka na mabala ng gusto. Nung bago pa lang din ako sa ano, ganun ginagawa doon minsan dalawang sliding lang yung kakabit natin, tapos nalaglagan ng isa, di ba? Uwi tayo ng siyap uli. Kaya tatandaan ko yung sabay, hindi mo naman kasi maano yun pagka hindi mo na experience yun, di ba? Saka mo na lang maano yun pag gano'n, na-experience mo na. Pero pagka hindi mo ina-apply sa sarili mo yung pagkakamali mo, gamali na nga yung unang ginagawa mo pa uli, di ba? Ayun ang sinasabi yung hindi mag-improve yung trabaho natin. Mananatiling gano'n lagi. Ang bago mo kahit sa anumang larangan ng trabaho mga kaloy, di ba? Hindi ka naman pwedeng sabihin na magaling ka kagad. Lahat tayo dadaan tayo ng pagkakamali, kaya doon tayo natututo sa pagkakamali. Tama ba yung mga kaloy? Sabihin niyo sa akin mali ako. Hindi tayo natututo agad kung hindi tayo nagkakamali. Yung pagkakamali natin, gawin natin ano yan, inspirasyon sa pagiging trabaho natin para magiging successful tayo. Gulong, dapat ulit. So ito mga kaloy, medyo matangkad pero sukat ng bintana ito mga kaloy 120 by 120 lang cm, sa inches pa 48 by 48. Ito yung sukat ng bintana na standard 120 by 120. Yan. Black style, bottom rail. Tapos ang kapares nito ay interlocker. Yan, ito yung interlocker. Gulong ulit. Tornilyo ulit. Ay sa may mga katanungan dyan, mag-comment lang doon sa comment section natin para masagot ko yung mga katanungan ninyo, lalo na sa mga ano nito, yung paano nagbabawas, paano dinidivide, di ba? Paano makuha saktong putol ng bottom rail at sa top rail.
Pwede niyong i-comment sa akin yan ng para masagot kayo ng maayos. Kung mayroon man kayo hindi naintindihan, comment lang. Lock natin. Yan. Basta hindi na gumagalaw mga kaloy, hindi na tumatakbo, ganyan. Mura lang naman itong mga pito guide na mga kaloy. Isang haba nito na 1 foot, ano lang yan, 20 pesos lang yan. Diba? So ba't mo titipirin ko 20 pesos lang? Yung 20 pesos na yan, dalawang bintana ng pwedeng kakamitan yan. Yan. Yan, kita mo, 20 pesos. Sobra pa bali tatlong bintana ang makabitan sa 20 pesos. Sinabay ko na yung dalawa mga kalay kasi ganun pa rin naman mamaya yan. Yan. So ganun, magkabilis yan mga kalay pag-assemble ng siding pag ganun. Ang importante lang dyan yung pagbubutas, pagpuputol. Pag nakuha nyo na yan, napakadali na. Mas mahirap pa yung tapahong kahoy dito, di ba? Kahoy, bang kakatam-katam ka pa, ha? Pipintura ka pa. Pwede namang dati ginagawa sliding ng kahoy, di ba? Kakatam ka pa, pinturahan mo pa. Ito kasi finish na to. Gulong. Ayan, diba? Ganun lang kabilis mag-assemble. Nakadalawa na tayo agad. Dalawa tayo sa 29. Sabi ko, tamang-tama nga. Karating oras eh. Ayan.
So, yan mga kaalay, hindi ko na lang ipakita sa inyo yung apat na yan. Meron pang apat, lima. Lima pa yung asimbulin. Kasi ganun pa rin naman gagawin kasi mahaba na yung oras natin. At bukas, may bagong ano na naman tayo bukas kung anong pagsasalpak ng salamin dito. Kaya pag-asimbol lang. Marami pa tayong asimbolin mga kaalay. Kaya abangan nyo bukas yung iba pa nating mga video. Mga uning, yung pinto ng CR. So ito baka sa ano ko na to lagyan, siguro mga sandi ko na ito lagyan ng salamin. Ang importante dito, ma-assemble muna natin lahat para ma-save natin yung aluminum para makaiwas tayo gas-gas. Diba? Pag salamin naman, sabay ano, saglit lang yung pagkakabit ng salamin. So, puro fabrication lang muna tayo. So yun, hanggang dito na lang muna itong video mga kaloy. Paalam ulit sa inyong lahat yan and God bless us all. Thank you.